Okay, good day mga ka-airsoft. Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon. Good day mga ka-bigman. Okay, ngayon mga ka-airsoft, wala muna tayong sounds. Meron kasi nagpupukpuk sa labas. May ongoing construction tayong pinapagawa, no? Okay, ngayon check mga mani audio kung malinaw, kung hindi ba rin nagpupukpuk yung pinapagawa. Check mga mani audio kung malinaw, kung hindi ba rin nagpupukpuk. Rinig, no? Rinig eh, wala tayong magagawa. Alam nga naman, patigilin natin yung mga tao natin, no? Pero kahit papano na mas nangingibabaw yung boses ko, no? Pagpasensyaan nyo na, mga ka-airsoft, ngayon lang naman po yan. Ako na yung nakikiusap sa inyo, ako na yung humihingi ng pasensya sa inyo, no? Okay. Shoutout, good day, and ewan ko lang kung maririnig yung audio ng ano. Hindi ba maririnig? Okay, anyway, no? Shoutout, good day and good afternoon sa ka-airsoft natin. June Magsino, na care of Charmaine Magsino. Bali, taga ano to? Kapaya, Angeles City, Pampanga. Okay? Si Sir ay nasa currently on abroad. Tama, no? Currently on abroad siya. So, yung unit, multiple repeat na to eh. Una to, kumuha sa atin ng Desert Eagle. Kumuha siya sa atin ng Desert Eagle. Kaya lang nasa abroad din siya, di ba? Pinaship lang to, di ba? Ngayon, kukuha na naman siya ng GBBR. Bakit umulit yung tao na to? Anong yan? No? Bakit siya umulit? Kasi, nasatisfy natin siya. Okay? Kasi yung binigay natin unit sa kanya, maayos. Kasi yung unit na binigay natin sa kanya, nag-e-enjoy siya. Okay? Kaya, umulit siya. Ngayon, GBBR naman, rifle naman. Nung una, pistol, Desert Eagle. Diyos yan. Alam niyo naman ng Desert Eagle kung gaano kalakas, di ba? Diyos talaga yan. Ngayon, nag-request siya sa akin, Big Man, mag-suggest ka sa akin ng unit na malakas, ng unit na solid. Yun ang talagang hinahanap ni Sir. So, ito na. Nasa inyong harapan na. GBBR, the Scar. Grabe, grabe. The MK18 Scar. Okay. Grabe to, animal tong unit na to mga airsoft. Napakabigat niya, napakatindi, napakasarap hawakan, at saka napakatinding gamitin, no? Ay, by the way, siya nga pala, baka meron sa inyong ano dyan, breeder ng sulcata. Okay? Sulcata na turtle. Medyo nakakahiligan ko. Gusto kong maglagay sa garden ko ng sulcata turtle. Baka lang meron dyan, mag-message kayo sa akin, ha? Pwede tayong mag-ex-deal, pwede rin tayong cash, di ba? Pwede rin tayong mag-swap, trade-in, ganun, no? Kung meron man dyan, naka-airsoft ko na merong sulcata, ayan, okay, no? Mag-ano tayo, mag-deal tayo, okay? So, ayan, MK17 pala, na Scar, no? What is good and special about this, mga airsoft? Ay, yung sa naghahanap ng ganitong unit, naghahanap ng solid na unit, ito na yung unit na yon. Yung sa naghahanap ng matinding unit, ito na yung unit na yon. Yung sa naghahanap ng mabigat na unit, ito na po yung unit na hinahanap nyo. The MK17 Scar. What is good and special about this? Discuss natin maya-maya. Okay? Then, yung tapos, nagpadagdag pa siya kasi part of the promo, naka-promo kasi to. Nagpagdagdag pa siya nung 1911 natin. Yung ano to The Amazing Unit, no? Kung tawagin to, The Amazing Unit. Kasi bakit The Amazing Unit? 1911 lang siya, pero naka-high ka pa siya. Diba? 1911 lang, supposedly, naka-single stock magazine, pero dual stock ang nakalagay sa kanya. Kaya, the amazing unit to, no? So, okay, yan yung i-review and unbox natin. Unit ng ating airsoft, June Magsino. Actually, yung June niya, J-Yun, no? J-Yun. G-E-U-N. Kakaiba, no? J-Yun Magsino, no? Okay, then, shoutout today and
good afternoon, okay? Kay Sir Philip Repolyo. Okay, hindi siya pechay, hindi siya hindi siya, ano ba 'yon? Hindi siya pechay, hindi siya cauliflower, hindi siya sayote, hindi siya carrots. Chop suey na, no? Kundi repolyo siya. Hindi natin tinatawa ng bossing, natuwa lang ako. Kakaiba yung apelyido mo. Philip Repolyo of Panabo, Davao del Norte. Okay, yung unit niya, isa sa pinaka-rare. Sabi ko nga sa inyo, minsan lang lalabas to, minsan lang meron nito, minsan lang magkakaroon nito. At hindi pa ever nagkaroon nito. The full black version of the CC Shadow. The full black, makikita nyo, full black. Si CC Shadow nakilala sa pagiging colored, 'di ba? Nakilala sa unit na colored. Colored yun dito, 'di ba? Pero itong Shadow na to talaga naman full black. Napakaganda. Matte black with a twist of glossy doon sa grip niya pati sa magwell niya. Okay? Bihirang-bihira to mga ka-airsoft. The full black version of the ZCA Shadow. Very rare, okay? Alam nyo naman, ang Shadow, wala naman talagang nilabas na may magwell. Pero ito, nakikita nyo, bihis na. Okay? Ang nilabas na may magwell is the Tactical Sports 2. Kaya lang, mas mahaba yon. Pero ito, bihis na bihis na. Napakaganda na, napakasarap gamitin, talaga mag-enjoy ka. Special to dahil pwede siya sa 12 kg, sa 14 kg, at saka sa CO2 na gas. Okay? Kaya itong unit na to, pwede na. Pakisabi dun sa Tagagapan, tomorrow. Yan, pangalan nun? Yung repeat client na rin, bigay mo sa akin para ma-shoutout natin, no? Tomorrow, mga ka-airsoft, kahapon, meron kaming biyaheng, ano ba to? Pasig. Manggahan Pasig. Actually, ginabi na kami. Hindi ko na na-vlog. Pasensya na kayo. Yung sa Taguig and Pateros. Pasensya na po kayo doon, ha? Kasi, wala kaming magandang venue. Doon na kami sa parking lot. Kasi, walang parking nung sasakyan doon sa iskinita nila. Kaya doon lang kami nag-demo sa paid parking. No? Okay, shoutout ko si Sir Jonathan Marila Micor. Jonathan Marila Micor. Si Mr. Micor of Gapan Nueva Ecija. Tomorrow po, bukas nandyan kami. Magkita po tayo. Yung mga gusto magpasabay sa norte, Bulacan, Pampanga, Bataan, Tarlac, and Nueva Ecija. Okay? And other part of Pangasinan. Yung gusto magpasabay, pwede kayong magpasabay. Tomorrow, nandyan ako sa lugar ng norte. Gusto mo mag-airsoft? Tara, mag-airsoft ka. Magkita-kita tayo. Pili ka po on the spot. Marami po akong dala. 50 units, 50 pieces. Talaga naman, mag-enjoy ka. Talagang magsasawa ka. Kapipili. Hindi natin nahahayaan na hindi ka mag-enjoy dun sa mapipili mo. Talagang gusto natin yung mag-e-enjoy yung customer. Kaya marami akong dala, pwede kang pumili on the spot. Okay? Ngayon, diretso na tayo mga ka-airsoft. Pasensya na muna, wala tayong sound system. Pasensya na muna, wala tayong sound effects. No? Kasi may pinapakonstruct po ang inyong lingkod dun sa likuran, sa ano namin, sa labasan namin, ayun. Nasira tong isa kong mic na JBL. Ayaw nang ma-detect. Okay, anyway, no? Ngayon, let's review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Unahin muna natin yung pistol ni Sir Jun Magsino. What is good and special about this? This is a classic unit. Walang ganong abubot, walang ganong technology. Naka-fix iron sight sa front, fix din ang rear sight. Plain and simple. Hindi katulad ng iba, naka-optic. Siya plain lang. Classic kasi siya. Okay? Kung makikita nyo, wala siyang rail. Plain lang siya.
Kasi classic kasi siya. Pero, pagdating naman sa mismong grip niya, nagkaroon ng twist. From plain and ordinary, naging modern, naging futuristic yung mismong grip niya. Okay? Kabilaan yan. Futuristic. Ngayon, this is a 1911, meron siyang hammer, syempre. Meron siyang beaver tail, meron siyang safe. Okay? Yung mga modern type, ambidextrous, kabilaan yung safe. Pero ito, single-sided lang. Okay? One-sided lang. Kasi nga, classic siya. Okay? Kailan lang naman nauso yung mga ambidextrous na safe eh. Lately lang. Pero ito, classic to. So, nandito lang sa kanan. Ay, sa kaliwang side. Okay? So, itong unit na to, wala namang ganong special dito sa unit na to. Pero, ang pinaka-special sa kanya is the magazine. Look at this. Normally, ang magazine ng 1911, low capacity. Actually, 14 rounds lang ang nalalaman ng iba. Pero ito, ibahin mo to. Kahit single stock lang yung size niya, kahit ako bilib na bilib rito, napakadami niyang malalaman. Okay? Kahit single stock lang siya, naglalaman siya ng 27 maximum rounds. Pakaganda, di ba? Tapos itong unit na to, Tokyo Marui spec. Ibig sabihin, just in case na magka-problema, masira, wala kayong magiging problema sa pyesa kasi Tokyo Marui. Ibig sabihin, lahat ng pyesa na kailangan nyo rito, meron kasi Tokyo Marui. Alam niyo naman yung Tokyo Marui, talagang nasa top yan pagdating sa mga pistol. Di ba? Ay isa sa mga top yan. Although hindi siya yung pinaka, pero talagang sikat na sikat yan pagdating sa mga pistol. Dahil Tokyo Marui, halos siya yung nagpasimula ng pistol, ng airsoft. Okay? So, this is the magazine. Sabi ko nga, Tokyo Marui spec. Pag nilalagyan mo to ng gas, may sumisirit, may sumisingaw. Pero dahil in-upgrade natin yung unit, upgraded na to, tahimik na at wala na pong sumisingaw to. Okay? Kunin natin ang silicone oil natin. Siyempre, number 1, spray silicone oil sa nozzle. Ay, sa output valve, spray. Okay. I-press mo pindutin mo siya, saka mo siya i-sprayan. Tapos, dito rin sa inlet valve. Okay? Ngayon, kunin natin yung unit. Ikasan natin manually. I-lock natin. Spray po tayo dito sa nozzle. Yun. Tapos, spray tayong konti sa slide stopper. Konti lang Ayun. Okay, then, release, then rest. Okay. Ngayon, maglagay tayo ng gas sa ating, maglagay tayo ng bala sa ating magazine. Okay? Hatakin natin ito pababa. Then, place your right thumb here. Then, dito i-shoot yung bala. 27 rounds maximum. Huwag natin pupunuin. 20 to 23 rounds lang. Okay na. Okay? Hindi ko na ganang pupunuin. Ganyan ang proper orientation. Left, right, left, right, left, right. Para yung magazine mo, hindi manghina yung spring. Okay? Pag nanghina yung springs, sayang yung unit. Sabi ni Redimer de los Santos, share done. Maraming salamat sa iyo, brother, kapatid, kapamilya, kaibigan, ka-airsoft na Redimer de los Santos. Okay? Ngayon, kuha tayo ng gas. Sa gas, always, dito sa unit na to, always gagamitin natin 12 kg lang. Kung sa rifle, mamaya gagamit tayo ng 14 kg. Sa pistol, 12 kg lang. Okay? Upside down, then press down, then spray. 1, 2. Kita nyo? Napansin nyo? Tahimik siya, di ba? Kasi nga, upgraded na po siya. Okay? Pag hindi upgraded, sumisirit yan. Tapos, pag hindi upgraded, maglalagay ka 5 seconds, 7 seconds, 10 seconds. Pero nakita nyo, naglagay lang tayo 2 seconds kasi upgraded yung unit. Kunin natin yung unit. Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay? Ayan, may safe siya. Okay? Ina-unsafe. May beaver tail. Kailangan mape-press. Firing po tayo mga airsoft. Firing po tayo. Firing! Uy.
Buso tayong hangin ah. Hindi mo kasi inanto, Ma'am Sally. Lagi mo na lang eh. Nilalamig ng gas ko. Okay, sorry, naubusan, no? Wala na kasi akong gas eh, sinisimot ko na lang. Hindi na ganong accurate yung gas natin. Pasok, pasa ulit. Ready to fire. Gusto ko kasi makikita siya mag-open slide. Firing! Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Shout out from San Isidro, Nueva Ecija, Sir Bigman, Jonathan Maria Micor. Hello, Sir Jonathan. Sino? Ay, siya yan? Sir Jonathan Maria Micor, Mr. Micor. Tomorrow, kita tayo. Ganito yung unit mo, bossing, oh. Ito yung request niya, ganito, di ba? Full black ba? Full black. The CJ Shadow Full Black Edition. Manood ka ngayon, tignan mo kung gaano ka special, gaano katindi tong unit na nire-request mo, no? So, yung unit na ating Airsoft, Philip Repolyo Panabo of Davao del Norte. Ay, sorry. Ito pala yun. Jayun Magsino, kasama yung rifle, ha? I-demo natin. Unit ating Airsoft, the 1911. Pag yung unit, itatabi na, siguraduhin nating walang lamang bala at dapat walang lamang hangin. Pasingawin. Okay, tapos, yung lagi kong ginagawa, pinupunasan. Punasan natin. Okay? Punasan natin para hindi siya nanggigitata, para hindi siya malangis tignan. Okay? Bukas sabi Jonathan. Sir Jonathan, tomorrow magkita tayo, ha? Siguro sa hapon na, mga 3, no? 2 or 3, no? Para medyo iwas kami sa traffic, ha? Ito po yung unit mo. Di ba mas matraffic paghapon? Di naman. Mas masaya. Mas traffic. Mas masaya. Mas marami kang nakikita sa paligid, di ba? Mas maraming tumatawid na kamote. Ayan, no? Okay, so, next unit muna ng ating Airsoft, Jayun Magsino. Ito muna, unahin natin yung rifle niya, okay? This is the GBBR. Napakatindi, napakalupit, napakabigat, napakalakas nitong unit na to. What is good and special about this? Full setup na. Makikita nyo, naka vertical grip na, tapos naka-long, tawag dito? Long scope. Long telescopic scope, no? Mas okay sana to kung may bipod kasi mabigat siya, pero hindi, bata-bata naman yung Airsoft natin, no? Okay. Itong scope na to, meron siyang day mode and night mode. Day mode, pula. Night mode, neon green. Okay? Kaya napakasarap nito, no? Ngayon, tignan ko nga lang to. Bakit ganito yung buttstock nito? Sarado naman. Actually, pwedeng lagyan to ng mas magandang buttstock, no? Kaya lang, ito yung kasama, Baka sabihin naman ni Bossing, bakit na iba, no? Pero pwede itong lagyan ng special type na buttstock. Ako lang, no? Gusto ko to lagyan ng special type na buttstock, no? Pero, wag na dadagdag yung presyo. Pwede natin lagyan to, no? Mas okay po sa hapon, sir, sabi ni Sir Jonathan. Sige po, see you po tayo sa hapon. Dito, Mr. Valiente, Ferdy Valiente. Sir Bigman, good PM po. Magtanong po sana ako. Napanood ko po kasi yung demo nyo sa taga-Pasig. Taga-Pasig, unit na nakuha nyo is Shadow. Tapos, kusang lumalabas ang bala. May in-adjust ka lang po. Tanggal mo po slide. Napansin ko po, ganun din yung unit ko. Nabili ko po sa inyo 2 years ago, KP06. Unit ko po. Kaso, pag baklas, wala nung ina-adjust gamit screwdriver unit ko. Paano po kaya i-adjust ang unit? Salamat po. Gagawa ako ng vlog dyan mamaya, no? Gagawa kita ng personal na vlog. Mamaya, siguro abangan mo, balikan mo dito sa page natin. Bawat unit kasi merong hop-up rubber. Siguro yung sa'yo, ito hindi kasi lahat, yung kasi bago.
kaya nakuha sa adjust. Bago pa kasi. Yung unit mo, kung sinabi mo 2 years na, kung nung una okay naman, then lately, eventually, nagkakaroon ng ganun, maybe you have a busted hop-up rubber. Baka nasira na yung hop-up rubber mo. Bakit nasisira yung hop-up rubber? Number 1, kung hindi siya nalalagyan ng tamang silicone oil. Baka naglalagay ka nga, pero hindi naman tama yung the way ng paglalagay mo, pwedeng mangyari yun. Number 2, baka gumagamit ka ng recycled BBs or China BBs. Okay? Ganito kasi yan. Pag gumamit ka ng recycled BBs, may mga dumi na yan, may mga alikabok. Diba? Kasi nasa sahig yan eh. May mga dumi yan, may alikabok. Ngayon, doon naiipon yan sa hop-up rubber. Namamaga, nasisira, napupunit. Rubber lang kasi yon. Yung hop-up rubber kasi, yun yung in charge para hawakan yung BBs. Sa pagkakataon na yung unit mo sumusuka na ng BBs, malamang busted hop-up rubber na. Yung ginawa ko sa kahapon, dahil bago yung unit. Okay? Dahil bago yung unit eh. So, in-adjust natin yung tension ng hop-up rubber. Okay? Number 3, baka gumagamit ka ng China BBs. Pag gumamit ka ng China BBs, tandaan mo, hindi lahat yung BBs niyan is perfect round. Mostly dyan, bengkong. Hindi mo manonotice yon kasi wala naman tayong wala naman tayong special type na lente ng mata, di ba? Pero hindi mo manonotice yung bengkong. Pag bengkong, yung pumapasok dun sa hop-up rubber mo, ang nangyayari, napupunit siya, nasisira siya. Kaya kami, ang ginagamit namin, mostly Taiwan BBs. Dahil nga, ang experience namin sa China BBs, walang direction yung bala, and at the same time, lumiliko yung bala, and at the same time, nakakasira siya ng hop-up rubber and inner barrel. Okay? Tandaan mo, yung ginawa ko kahapon, ginawa ko yon sa isang brand new na unit. Yung sa'yo, kung nung una hindi naman ganon, then eventually after ilang years, nagkaganon, magkaiba kayo ng condition nun. Ibig ko sabihin, dati, naka-tuning na kasi yun sa'yo. Okay. Kaya hindi siya lumalaglag ang BBs. Pero ngayong lumalaglag, ibig sabihin, merong nagbago sa hop-up rubber. Busted hop-up rubber, it's either nag-brittle na siya, tumigas siya, or napunit na siya. Pag napunit na, kailangan palitan ng bagong hop-up rubber para hindi sumusuka yung unit mo. At saka para yung BBs mo may direction. Okay? Hi sir, sabi ni Coronel. Ito si Coronel, nagtatanong kahapon kung nasa Pasig pa tayo. Bakit daw? Parang gas lang. Gas. Sir Coronel, kung gas rin lang, pagpasensyaan mo na kasi dahil malaki-laki ang Pasig di ba? Manggahan kami kahapon. Paano kung nandun ka sa pinagbuhatan, di ba? Tapos ang kukunin mo is gas lang. Matatalo kami sa oras, matatalo kami sa fuel. Kaya mas maganda ipalalamove mo na lang or ipa-shipping na lang, di ba? Pasensya ka na, hindi ka namin napuntahan kasi kung gas rin lang, tapos nasa ano pa kami kahapon rush hour na yun Napaka-traffic. Napaka-traffic, no? Sana maintindihan mo, ha? I mean, sir, wala po akong nakitang pihitan sa loob. Magkakaiba po kasi talaga yan, no? Wala ka talaga makikitang pihitan kasi magkaiba yung ZZ, magkaiba rin yung 2011, magkaiba yung 1911, magkaiba yung Beretta, magkaiba yung Glock. Talagang wala ka makikita, no? Wala kang makikita. At kung may makita ka, huwag mong i-attempt na pihitin. Dahil unang-una, hindi ka naman po gunsmith. Baka po yung unit mo, katulad niyan, binubuksan-buksan mo. Okay lang kung mababalik mo palagi ng tama. Okay? Paano kung mapahamak yan, masira? Maputol yung disconnector. Diba? Maputol, mabungi yung hop-up chamber dahil malimbutas yung napaglagyan mo. Tapos, pag nangyari yon,
sasabihin mo sa amin, based on our experience ha, pinakialaman, binuksan. Okay, tapos, sasabihin nung ka-airsoft sa amin, hindi ko naman ginagalaw yan. Hindi ko naman binubuksan. Hindi mo binubuksan pero meron bungi. Di ba? Yan. Sana kung may problema, tawag ka. Tawag ka sa amin, boss. Para mapayuhan ka namin. Yun naman ang sinasabi ko di ba? Pag mayroong problema, tawag kayo kagad. Huwag kayong mahihiya, huwag kayong di sir, manggahan din. Manggahan din daw siya, tapos bibis din. Sana tumawag ka. Kung tumawag ka, nakapagpa-picture pa tayo sa isa't isa. Kung manggahan ka rin lang, di ba? Nag-comment ka lang. Parang hindi ka naman seryoso, di ba? Kasi kung nakita mo kami, nandun kami, tapos seryoso ka talaga, nakita mo manggahan Putya, tatawag na ako. Di ba? Ganun ako. Nakita ko, alam ba, yung idol ko, si Boss Toyo. Nakita ko, nandito siya sa Santa Maria, Bulacan. Di ba? Putya, kahit nakita ko sa Santa Maria, Bulacan siya, tatawagan ko na kagad sa cellphone, Boss Toyo, nasan ka sa Santa Maria, Bulacan? Punta ako sa'yo, makapagpa-picture ako sa'yo. Dahil idol ko siya. Di ba? Ikaw, may kailangan ka pala sa amin. Manggahan ka. Ang nangyari, nag-comment ka lang. Nag-comment lang, hindi nga nag-message di ba? Nag-comment ka lang. Sa tingin mo ba, mapapansin namin lahat ng comment? Sa kasalukuyan, nagla-live ako. Di ba? Sa tingin mo ba, dapat mag-usap tayo dun sa comment section? Nagla-live ako, nagtuturo ako sa Airsoft, di ba? Kaya pag ganun, pag mga importanteng bagay at seryoso ka naman talagang kukuha ka, mas maganda bossing, mag-message ka or tumawag ka. Nandiyan naman ang number namin, posted naman, di ba? Katulad niyan, nandun na kami. Di ba? Mas less sana tayong gastos. Kaya lang, hindi mo ginawa yung tama, bossing Ganda pa naman ang pangalan mo, Coronel. Di ba? Nakakatakot Pero, sana, nag-message ka. At least, di ba? Kung nasa manggahan na, tumambay pa nga kami rin sa harapan ng school, di ba? Yung sa palengke, tumambay pa kami harapan ng school, yung nagbebenta ng bola. Di ba? Ang tagal namin doon, nasa 30 minutes kami ron. Dahil bibili nga sana akong bola. Kaya lang, nagbebenta ng bola, nabola ako. Okay, no? Nag-drive kasi ako, sir. Grab driver kasi. Okay. Ayun. Anyway, maraming dahilan Maraming Sa susunod na lang, bossing, kung talagang interesado, tawag ka agad. Okay? Para sayang yung pagkakataon, no? Biruin mo, nando ka na sa Manggahan Pasig. Kung ipapalalamog ko yan, baka umubos tayo ng 300 pesos, di ba? Mula Bulacan hanggang dyan sa'yo. 300 pesos. Mga ganon. Lalamove. Nandun na tayo di ba? Yung 300 pesos, dagdagan mo na lang, 2 ng green gas mo. Di ba? Hindi ko na problema yung boss. Okay? Okay, this is a full metal unit. Napakalupit, napakaganda, napakatikas. This is a GBBR. Number 1, ang GBBR, kailangan malangisan natin ng gusto. Okay? Number 1, ito yung charging handle niya. May technology to. Pag plinip mo, inikot mo, hindi mo siya makakasa. Pag inikot mo rin, hindi mo siya makakasa. So, kailangan igitna mo siya para maibaba mo, maikasa mo. Uy, putya ba't ayaw? Ayan, diba? Okay, ayan kailangan maibaba mo siya. Okay? Itong unit na to, kailangan ma-silicone oil natin. Paano ba natin ito isi-silicone oil? Number 1, dito sa labas, kailangan ma-silicone. Ito, dito. Ayan. Okay. Okay, yan Huwag yung tipirin sa oil kasa. Then, ilock mo to. Yung bolt. Ay, kailangan pala may magazine. Sorry. Ayan. Lock mo. Para mag-lock siya. Ayan, nag-lock, di ba? Okay. So, may magazine. Then, spray mo yung nozzle. Yun, okay. Dinasprayan mo na.
Dalawa ha, isa rito sa labas, isa sa loob. Okay, na-sprayan mo na, good to go na yan. Para maibalik mo yung bolt, huwag mong pepersahin. Pipindutin mo rito. Ito. Yun, okay na yan. Then rest mo. Okay, ngayon dako tayo sa magazine. Ang magazine niya ito. Meron siyang special type of reloading stick ito. Lalagyan mo to ng bala. Ang isang puno nito is 15. Nakalagay naman dyan, may guhit dyan. Ayan, 15. Pag meron ng bala yan, pasok mo rito. Then, itutulak mo nito. That's it. So, kargado na ng 15. 30 ang maximum rounds ito. Ibig sabihin, dalawang ganito. Okay? Yan. Tusok mo ulit, then yun, pasok. Dalawang full rounds nito. Ito reloading stick, huwag nyo iwawala to. Mahirapan kayo pag wala kayo nito. Okay, dalawang full rounds, okay na okay. Okay, ngayon maglagay tayo ng silicone oil. Press the valve, pindutin yung valve, then saka mo sprayan. Okay, ayun. Tapos parang high-end na rin to. Bakit? Katabi niya yung inlet valve niya. Nakikita lang yan sa mga high-end. Ayan. Okay? Then, edi meron na. Ngayon, maglalagay na tayo ng green gas. Ang gagamitin natin, 14 kg. Supported kasi ito ng 14 kg. Upside down, then press down. 1, 2, 3. 3 seconds lang. Biruin mo. Sa laki nitong magazine na to, katumbas ng 3 ganito, pero nilalagyan natin ito 2 seconds. Ito, bakit 3 seconds lang? Dapat to mga 6 seconds. Yung unit, naka-fine tuning, naka-trigger job, upgraded na. Okay? Itong unit na to, normally, ang FPS ng ganitong unit is 350, 360, 370, 380. Okay? Pero dahil in-upgrade natin to, naka-power up, level up bolt na to. 500 FPS. Ganun siya kalakas, ganun siya katindi. Lamig. Ganun siya kalakas, ganun siya katindi. Okay? Kaya yung unit na to, sigurado mag-e-enjoy yung ating ka-airsoft. Video mo, ready mo. Punasan mo ha. Anyway, thank you Sir Bigman. Sabi ni Mr. Valiente, Ferdi Valiente. Sir, thank you. Pasensya ka na. Kung meron kang time, dalhin mo sa akin yung unit mo. Anyway, galing yan sa Bigman. Kung galing sa Bigman, lifetime warranty po tayo. Okay? Lapit kang konti rito, lapit ka. Huwag ka mahiya. Yan. Okay, atras konti. Idiretso mo lang yung cellphone mo. Yan. Okay? Medyo itaas mo konti. Yan. Okay. Go. Sige. Okay mga airsoft, this is the Scar HWE GBBR Gas Blowback Rifle. Upgraded version mga airsoft. Pasok. Pasok. Asa. Ready to fire. Single fire muna tayo. Lakas. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay. Opens bolt kasi wala na siyang bala. Next thing to do, remove the magazine, then release the bolt. Then rest the hammer by pressing the trigger. Iyo. Sarap ng unit. Minsan lang kasi ako mag-demo ng ganitong unit. Minsan lang kasi may nakaka-afford ng mga ganitong unit. No? Hindi lahat kasi afford yung mga ganitong unit. Napakaganda nito, napakasarap nito. Talaga naman, mag-e-enjoy yung ating ka-airsoft. Unit ng ating ka-airsoft, June Magsino of Pampanga. Currently on abroad siya. Okay? Unit mo, ready for packing and ready for shipping. Yung unit, punasan ng magazine. Pag hindi nagagamitin din, pasingawin. Make sure walang lamang bala bago itapin. Okay. Dami pang laman, no? Diba? Nakita nyo? Nagpaputok na tayo ng 30 rounds. 3 seconds lang natin nilagyan. Yung pinasingaw natin, baka another 30 rounds pa yun. Okay, di ba? Yung unit upgraded kasi, kaya enjoy gamitin. Pag hindi upgraded, magastos, mahina. Pero pag upgraded, malakas, matipid. Okay? Unit natin, airsoft to, ready for packing and ready for shipping. Okay?
Then, next unit, and for the main event. Sir Jonathan, okay, ganito yung unit mo. Ganito yung in-order ng ating ka-airsoft na si Sir Jonathan of Gapan. What is good and special about this? Okay, mga ka-airsoft, bihira lang lalabas to. Naka-magwell na. Bihis na. Okay? Bihira lang to lalabas. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, at naka-enhance nozzle, at naka-hop up rubber. Kargang upgrade, 6. Grabe, di ba? Makikita nyo, meron siyang slot. Meron siyang rail para sa laser. Actually, mas maganda to kung may laser dito eh, no? Meron siyang slot para sa laser, talagang magagamit mo maganda, talagang precise. Bakit ka mag-unit ng ganito? Ma'am Sally, sama to. Sama mo to. Bakit ka mag-unit ng ganito? Kasi ito yung unit na talagang mayabang, maangas. Sabi nga eh, kumbaga sa motor, kumbaga sa mga big bike, itong unit na to is the Ducati. The game changer. The everyman's dream. The Shadow 2. No? Very rare to. Hindi ordinaryo to. Hindi palagi meron, hindi sa araw-araw nakikita nyo yung ganito. Actually, kita nyo, mula nung last week, ngayon ko palang idinemo ulit itong block, di ba? Kasi talaga naman, hindi budget meal ang presyo nito, hindi ito mumurahin. Talagang nandito lahat ng upgrade na gusto nyo. Okay? Barbecue stick, kayang-kaya nyo rito. Simpleng-simple rito. Ganun to ka-tame. Ganun to kalmado. Hindi siya aggressive. Pang-compete talaga yung unit. Okay? So, number 1, bukod sa upgraded na, formado pa. Tignan nyo. Tignan nyo yung magwell. Diba? Napaka-elegante niya kasi matte black, then nagkaroon ng twist dito, glossy. Ayan, no? Sarap, no? Sabi ni Mr. Trevor. Ay, ito yung kahapon, di ba? Siya ba? Si Sir Robert? Ayan, si Sir Robert. Ayan. Lupit niyan, sir. Yes, okay, Sir Robert is color red, no? Pero ito, full black. O, yan, okay na? So, what is good and special about this? Mga ka-airsoft, alagaan nyo lang siya. Okay? This is a full steel version of unit. Walang ibang unit, bihirang-bihira yung unit na tulad nito. Kahit yung unit mo, Sir Robert, ganito. Wala kang makikitang unit na ganito. O, kuha tayong ibang unit, ha. O, John Wick. O. Ayaw umangat. Hoy, angat! Bangon! Ayaw. CJ! Diba? Ayan. Okay. Kuha tayo. Paborito ng marami. Sabi ni Sir Jun, ang astig ng rifle, set up agad. Ayan. Nakita niya. Online siya. Grabe, maangas ka, bossing eh. Gusto mo talagang, pinakamatindi eh. Binigay na natin talaga yung pinakamatindi. Ay! Dapat shadow pa lang, Sir Jun Magsino. Hindi ko lang na-i-vlog. Meron siyang kasamang ganito. Pwede mong pwede mo ipagamit kay Mrs. Pwede sa'yo. Kahit kanino, no? Flashlight. Okay. Pero yung pinaka-special dito, ito. Ay. Naglolobat yung flashlight ko. Ay, yung ko. May audio ba tayo? Nagbi-blink yung mic. Wala akong audio. Akin na yung isa na mic. Parang to. Okay, pasensya na kung na inabutan ako ng pagkakalobat. Sorry inabutan ng pagkakalobat yung mic natin. Tama ba? Ba't ayaw pumasok? Pasensya na.
Sorry, inabutan po ng pagkakalobat yung mic, pero I just hope na okay na siya, no? Pasensya na. Pero napatid kaya yung audio? Sana hindi napatid yung audio kasi kung napatid, sayang eh, no? Ayan, katulad yan, T-Rex, T-Rex, paborito ng karamihan, Wala. No. Flavor of the budget meal, wala. Ni walang full steel dyan. Ito. Full steel. Purong bakal. Okay, ayan, di ba? Ayan, yan yung unit ng ating Airsoft. Philip Repolyo. Philip Repolyo. Okay. Hindi, bossing hindi naman pinagtatawa na, pero nabigla lang ako. Ang ganda na apelyido no? Kasi may kumpare ako si Mando Letus. Hindi, joke lang, bossing. Okay, Sir Jayun, napaka-special. May flashlight ka na, meron ka pang taser. Okay? Free lang to, pag may loloko-loko sa inyo, sundutin mo sa tagiliran. Gising yun. Gising yun. Ay, nako talaga naman, Yan. Ano siya, tina-charge ko lang, then, syempre, isasama natin to dun sa mga gamit mo, sa'yo, no? Yan, pwede mo paggamit kay Mrs., pwede mo rin ilagay sa baril. Wag mo lagay sa baril pala. Baka magkamali ka, mapindot mo, makuryente ka. Okay? Ayan, para sa iyo yan, bossing. Okay? Philip Repolyo, okay mga Airsoft, talaga naman, napakayabang, napakaangas, napakatindi nitong unit na to. Bagay na hindi mo dapat pakawalan. Tandaan nyo yung mga ordinaryong version ng Shadow, everyday meron yon. Ito, minsan lang lalabas. Baka lumabas na to next year na ulit. Okay? Next year na ulit to, mga mga bare months na ulit. Okay? Ayan, napakaganda, napakalupit. The CC Shadow. Kung meron ka rin lang pambili, kung meron ka rin lang pera, kung meron kang taste, kung gusto mo, matino, matindi, bagay, unit na makakasama mo habang buhay, unit na makakasama mo sa pagtanda, wala ka na ibang hahanapin. Huwag ka na mag-ahay ka pa, huwag ka na magbebereta, huwag ka na mag-glock. Mag-CC Shadow ka. The Everyman's Dream, the Shadow 2. The rare version. Okay. So, ngayon, kunin natin yung magazine, huwag na natin patagalin, press the valve, gusto ko nang testingin to, then inlet valve. Okay mga Airsoft, compatible to 12 kg, 14 kg, CO2. Lahat ng gas pwede rito. Lahat ng gas magagamit mo dito. Okay? Ngayon, kuha tayo ng gas, 14 kg. Upside down, then press down. Oops, sorry. Upside down, then press down. Oops. 1, 2. Sorry. Oy, may request. Nabasa ko rito sa text. Big man, pakikrono naman yung CC Shadow mo na upgraded. Okay? Normal FPS nito mga Airsoft. Ilan ba normal FPS? Normal FPS nito is maximum 320 to 340. Okay, no? Pero dahil nga in-upgrade natin, tignan natin kung ilang FPS. Naka fine tuning, naka trigger jab, naka fixed outer barrel, naka hammer protection pad, naka enhanced nozzle, naka hop-up rubber, lahat na nandito na. Pasok. Gasa. Ready to fire. Chrono tayo ha. Firing. 411. 411 para sa isang pistol. 411. Firing. Nagloko na. Ayaw. Tinamaan ko. Last. Wala. 411 mga Airsoft, pagpasensyahan nyo na, nagloloko na naman. Dagdagan natin bala, magpa-firing po tayo. Okay?
Pero normally yun, 400, ano yan, 420, 410, 411. Dire-diretso yan, no? Ngayon, pag ginamitan nyo ng CO2, that's the time na tutungtong na siya ng mga 500. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa. Ay, Video? video, syempre. Okay. Dali. Okay? Okay. Okay mga Karsop, this is the very rare. The Everyman's Dream, the Shadow 2 Black Edition Rare Version. Pasok. Kasa. Ready to fire. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, remove the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Yup. Pakaganda ng performance. Napakasarap. Talaga mag-e-enjoy ka rito. Okay? Tapos, isa pa sa gusto ko rito is yung recoil niya mga Karsop, no? Napakasarap ng recoil niya. Smooth na smooth lang. Hindi talaga hindi ka mayayanig ng gusto, mawawala ka sa focus. Hindi. Pansinin niyo pa yung rate of fire nito. Tingnan nyo kung gaano siya kabilis. Tingnan nyo? Walang barrel na kakayanin yung ganung rate of fire. Pap! Di ba? Shadow lang, mga Karsop, no? Ganon katindi, ganon kalupit. The Everyman's Dream, the Shadow 2, unit ng ating Karsop, Philip Repolyo of Panabo, Davao del Norte. Hello po sa iyo, Sir Philip. Okay? Good day, sir. Just about Sierra Madre, I'm planning to do a road trip starting Quezon to Cagayan. One of my bucket list. Oh, grabe. Sama mo ako dyan. Oh, man tayo, rides tayo, no? Bahala ka, mamili ka kung anong cc ng motor, displacement. Pwede tayo mag-rides ng 100cc, 150cc, 200cc, 400cc, 1000cc. Lahat naman meron tayo. Sama ako dyan, bossing, ha? Mag-ano tayo, pwede natin ano yan, ha? Sierra Madre loop, di ba? Magsimula tayo ng Cagayan, then to Quezon, then... Di ba sabi mo Montero? Okay. Hindi, kung si Sir Polo Rodney, pwede rin tayo magsasakyan, Sir Polo Rodney, no? Palitan na lang tayo mag-drive. Okay, ikaw mag-drive, pala ko. Okay, now, hope to see you soon, too, sabi niya. Hope to see you soon, Sir Polo Rodney. Okay? Busin natin bala nito, firing. Okay. Open slide, kasi wala na bala. Remove, release, then rest. Okay, yung unit na to, for shipping na, lilipad na. Going sa ating Karsop, Philip Repolyo, Panabo of Davao del Norte. Okay? Mga Karsop, lahat po tayo nagbula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang lipangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, atid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po and have a blessed day.